Magandang gabi online buddies. Tonight sasagutin natin yung nag-iisang katanungan ni Jay, Tago natin sa pangalang Jay, yung isa sa ating mga subscribers na nagtanong ng ganito. Paano daw kung 10 taon nang nag-stop ng pag-aaral ang kanyang pamangkin sa elementary tapos nawala pa yung card, okay? 10 taon na nag-stop tapos nawala yung card. Kailangan pa bang kumuha ng affidavit of loss? Kailangan pa bang kumuha nito? My answer, straight to the point, is hindi na. Hindi na kailangan kumuha ng affidavit of loss kung may isang kondisyon, kung mag-aaral siya in the same school, in the same barangay. Imagine, 10 years siyang nag-stop. Buti nga sa awa ng Panginoon ay magpapatuloy ang kanyang pamangkin. Alright, ano ang dapat gawin? Ano ang number 1 dapat gawin upang mabilis na maproseso, mabilis na ma-admit yung estudyante o yung bata sa isang paaralan na babalikan niya? Ito ang dapat niyang gawin. Kailangan pumunta siya sa office at mag-report. I-report niya ang kanyang pagbabalik aral. Of course, yung kanyang birth certificate or PSA birth certificate, the principal or the teacher in charge will use that birth certificate as reference. Okay, reference ito. Nandito yung mga basic information ng estudyante. Tatanungin yung estudyante kung anong year, anong school year siya nag-stop for them to trace or to find the book, the folder of the list of the graduates during that year, Titingnan dun sa may file na yon kung nandoon yung name niya at makikita nga doon yung mga grade level na natapos niya. Makikita sa Form 137. Ayun, yun naman pala. Yung Form 137 ay naglalaman ng mga grades ng estudyante bawat grade level. Okay, bawat academic year. Sabi nga, academic background, academic history. Okay, academic history yun, dito yung mga grade level na natapos niya. Sa ganitong paraan, mapapadali, mapapabilis ang pagpapatuloy ng isang mag-aaral dahil i-continue lang yun And then, of course, i-issuehan uli siya ng bagong-bagong Form 138 or card. Babaliwalain na yun. Sir, ayan, may tanong. Sir, sabi niyo po sa mga vlog nyo, kailangan pag nawala yung card, kumuha ng affidavit of loss. Sabi ko nga for every rule, there is an exemption. Kapag ganito, pakukuhanin po ba ng affidavit of loss ang bata? Kung 10 years na siyang hindi pumapasok or 10 years na siyang nag-stop, syempre hindi na, gagawa na ng paraan yan. Ang tawag dyan, internal arrangement or yung local arrangement lang yan ng magulang at ng paaralan. Okay, legal ba to? Actually, hindi natin sinasabing legal yan. Although nasa memorandum yung ganyan, pero may mga sitwasyon na kailangan mag-adapt yung school or yung mga teachers, principal sa sitwasyon. Kagaya niyan, wala na yung card, hindi na alam kung nasaan. Nandyan naman yung Form 137. So, pagbigyan nyo na. Bigyan nyo na ang pagkakataon na mag-aral yung bata. Nandyan naman sa inyo yung Form 137 Paserox nyo yan, issuehan nyo ng bagong card for that for this current school year. Oh, yun. Diba? Ang ganda. Napakalinaw. Baka pagpapatuloy ang bata. Baka mamaya kasi pag pinahirapan natin yung mag-aaral o yung magulang, kita nyo nga 10 taon. Baka mamaya mag-stop or hindi na mag-aaral yan. Okay. Lagi nyo tatandaan yung mga para sa ating mga teachers, sa ating mga teachers na kagaya ko, lagi nating tatandaan na yung mga nag-stop ng matagal, sila yung nagdaan sa pagsubok sa hamon ng buhay. At anytime, pwede silang bumagsak uli. Kasi nahirapan sila Buti nga, hindi siya mahihiya or hindi siya nahihiyang mag-enroll uli kahit na 10 years na siyang hindi pumapasok. Alright, sana nakatulong ito sa ating subscriber na si Jay. Jay, para sa itong vlog na ito, sana makatulong ako at sana ay maging inspiration ito sa mga estudyante, sa mga mag-aaral na gustong magbalik-aral pagkalipas ng maraming taon na sila ay wala sa paaralan. Yun lamang po, sana po mapakinggan tayo ng lahat ng mga mag-aaral, lahat ng mga kabataan na hindi nag-aaral or gustong mag-aral uli. Okay, may pag-asa pa. Thank you very much. This is Maestro Bino. Maestro Bino Lessons.